Mga kapuso, ang inyong nakikita ay ang live na kuha mula po sa Plaza del Carmen, Maynila. Sa labas yan ng San Sebastian Church, kung saan ginagawa ang tradisyonal na pagdungaw. Mag-iisang oras nang naroon ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Bago mag-alas 5 ng umaga kanina, nang magsimula ang traslasyon mula Quirino Grandstand, kaya halos 14 na oras na pong ipinuprosesyon ang mahal na poon. Magtatapos ang traslasyon dito po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng nag-aalab na debosyon at pananampalataya, hindi naiwasang may mga debotong nasaktan at nangailangan ng atensyong medikal. Kabilang dyan ang 2 grupo ng debotong nagrambulan matapos umanong mag-unahan sa paghawak sa tali ng andas ng puon. Hindi rin bababa sa mahigit 400 ang nirespondihang deboto dahil nasugatan, nahirapang huminga o kaya'y nawala ng malay. Nakatutok si John Consulta. 10 minuto pa lang ang nakakalipas nang magsimulang umusad ang andas ng Poong Jesus Nazareno. Biglang nakagulo ang ilang grupo ng mga deboto sa bahagi ng Katigbak Drive malapit sa andas. Tawa na yung kapatid, tawa na, tawa na. Tawa na yung kapatid, tawa na, tawa na. Awat na kapatid, awat na. Nauwi sa rambol ang pagkatagpo ng 2 grupo ng deboto na gustong makahawak sa tali ng andas. Maya-maya lang, may lalaking binitbit papasok sa MPD Station 5. May dugo sa ilong at kamay, sira ang sandong suot matapos makuyog. May sinuntok daw siya sa grupo ng nagre-reklamong deboto, bagay na mariin niyang itinanggi. Sabak po! Ano ba ginawa mo sa akin? Maagos lang po kami! Ginawa nga po yung informe ko! Kinausap din sa Station 5 ang kasama ng debotong inireklamo. Sa mga deboto ulit, hinihiling natin sumunod sila sa tagubilin ng simbahan at ganoon din sa paalala ng kanilang kapulisan. Sa unang pagkakataon, dineploy ng MPD ang isang SWAT vehicle na malakas na nakapagbabato ng recorded na mensahe sa mga deboto para maiwasan ang gulo. Public address system to, mas malakas at malinaw kahit malayo, maririnig ng ating mga kababayan o deboto kung ano yung gusto nating iparating sa kanila. Paminsan-minsan lang tayo magpapaalala, lalo na sa mga likuan at para ma-prevent din natin yung pagsalubong at para mas maging maayos itong darating na paggalaw o pag-usad ng ating andas. Ang 73 years old na taga Cavite na si Yolanda Libela, minabuting wag nang lumapit sa andas para di maipit ng dagat ng tao. Wala na kami pag-asa na makakapunta kay Nazareno. Sabi ko magmisa na lang tayo. Pero may ilang sumiksik pa rin sa bahagi ng Katigbak Drive at Rojas Boulevard. Kung hindi nasugatan sa paa, ay naipit o nahirapang huminga ang iba. Inalalayan naman sila ng Philippine Red Cross sa kanilang first aid stations. Sa datos ng Philippine Red Cross, as of 1 p.m., nasa 401 na ang mga kinailangan ng atensyong medikal. Mostly minor cases lang tayo, abrasion, avulsion, ganyan. Iba't ibang uri ng sugat. Meron din tayong hyperacidity, shortness of breath, nawalan ng malay, and meron din karamihan na exhaustion. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, iba't ibang mukha ng pananampalataya ang ating nasaksihan sa ating pakikibahagi sa traslasyon kaninang umaga. Ang ilang pong mga deboto nakasampa sa andas kahit bawal pero tila abot langit ang pasasalamat sa pagkakataong nahaplos ang Jesus Nazareno. Narito po ang aking pagtutok. Ilang metro pa lang mula nang umusad ang andas ng mahal na Poong Nazareno mula sa Quirino Grandstand, naantala agad ng ilang beses ang pag-andar nito, pagliko sa Katigbak Drive, sa parehong lugar kung saan halos taon-taon itong nababalakaw. Kung napansin nyo niya, lagi lumiliko dyan eh. Inattempt namin bumaybay sa gawing kaliwa. Kaya lang may portal itong inakita, kaya ho pinaling namin kaagad pa kanan. Kaya umabati no? Sumagad sa kanan. So mahirap po talagang i-maneuver yun? Lagi ho kami nababalahaw dyan. Dito ko nadama
ang puwersa ng mga deboto na nagtulong-tulong para mapaandar ang andas. Sa kapal ng mga tao, isa agad sa mga nahilo ang tinderang si Aling Edwina. Isinugod siya sa first aid station pero pagbalik niya sa kanyang pwesto, wala na sa lalagyan ang higit 2,000 pisong kinita niya sa pagtitinda ng 2 araw. Dito po ako, hindi ko nga po alam dahil bumagsak ako. Pagising ko nandun ako, kinunan pa ako ng dugo. Sa gitna rin ng makapal na bilang ng mga tao, nakilala ko ang namamanatang si Lola Edna na nakabuntot sa andas na nag-iisa. Kasi po, panatang ko po yan, taon po. Kasi po yung anak ko, may sakit po siya. Nagtadialis po siya. Hindi ba kayo nangangamba? Nakita niyo yung mga nasa paligid natin, puro kalalakihan, no? Baka kayo madaganan. Hindi naman. Nag-iingat naman po ako. Sa bandang harapan naman, si Mang Orlando ang aking nakilala, walang mga bintit paa. Tinutulak sakay ng wheelchair ng kanyang kasama. Ako sa pamilya. Hindi ho ba kayo nangangamba? Mawalang galang na. Ang daming tao, tapos tayo ay PWD. Sige po, bakit po? Para naman Diyos. Kung si Mang Orlando at Lola Edna, kontento't masayang mabuntutan lang ang andas. Sina Rodel at Lizver, tinangkang umakyat ng andas pero lubid at pinggalang ang nahagkan. Nagkakasalisiyan sila. Okay. So hanggang baba lang mo? Hanggang baba. Mahirap makasampa ngayon. Bawal pong sumampa sa kilid. Okay. So mahirap nang makasampa sa disenyo ngayon, tama ba? Para sa kanila, sana raw ginawa pa rin pabor ang disenyo ng andas para sa mga deboto. Panata na po kasi yun. Okay. Mga masal. So kung para sa inyo, dapat pinapayagan pa rin. Hindi man pinaghihintulutan ng simbahan, hindi pa rin napigilan ang karamihan na makasampa sa andas. Dahil wala na halos matuntungan sa magkabilang gilid, ang likuran ng andas ang pinuntiryang akyatin ng mga deboto. Humantong pa sa puntong makailang beses na tumagilid ang andas sa dami ng mga nakasampa. Ang ilan sa mga nakahawak, aking agad na nakapanayam, pagbaba nila ng andas. Lahat po ng paghihirap na namin kasi natunas po namin yung mga tuwalya. Kayo rin ho, anong pakiramdam niyo at kayo nakasampa? Paabot ang mensahe na gusto natin paabot sa Panginoon Nazareno. Iba po pakiramdam ko, parang nagba po ang ano ko. Masarap, parang sarap na pakiramdam. Ano po ba yung intensyon niyo? Bakit po kayo narito kasama si Mami at si Baby? Para po sa asawa ko at sa pamilya ko po. Masaya po, pinagdasal ko po yung pamilya ko. Okay, ano pa? Pinagdasal ko din po yung mga kaibigan ko at mga tropa. Okay. Nahirapan ka ba? Mahirap ba umakyat ngayon? Mahirap. Pang ilang beses mo nang umakyat? Pangalawa na yan, pangalawa. Pangalawang beses? Kamusta ngayon kumpara nung isang taon? Mas mahirap na yun, mahirap. Bakit ho? Kasi mas malalakas pa tao eh. Pero hindi lang mga lalaki ang nagpumilit na makasampa. May mga babae rin na kahit gaano kahirap ang susungin, nakipagpisikalan din, mahagkan lang ang mahal na poon. Nahirapan ba kayo pagkakyat? Anong experience nyo? Opo, nahirapan, nagkabukol. Tapos? Hindi, makakatuwang naman po kami ka-charter namin. Okay. Anong pakiramdam nyo? At parang... Si Stephanie na isang makeup artist, taon-taon na raw itong ginagawa. Bago po umakyat, kasi maaapakan ka muna po bago ka makaakyat. Eh pag hindi ka po nakaakyat, hilahin ka po. Ganun. Paano yun, ma'am? Kababae nyo yung tao? Hindi. Okay lang po. Kung ano nyo na po, banata nyo na po yung taon-taon. Baliwala na po yung pagod po. Uuwi raw siyang magaan ang kalooban pagkatapos niyang mahagkan ang mahal na poon. Kumpara sa nakalipas na taon, mabilis at maayos na nagsimula ang traslasyon ng poong Jesus Nazareno. Kagabi pa lang, libo-libong deboto na nag-abang sa Quirino Grandstand at lumahok sa misa bago ang pista. Nakatutok si Ian Cruz. Viva po ang Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang mahal na Senyor. Pagpupugay at taimtim na pananampalataya sa poong Jesus Nazareno ang namayani sa Misa Mayor sa Quirino Grandstand hating gabi ng Huwebes. May ibang naluha sa pagdarasal.
Kuminang naman ang Quirino Grandstand nang buksan ng mga deboto ang ilaw ng kanilang cellphone sa gitna ng panalangin sa bukang liwayway. Matapos nito, sinimula na ang traslasyon. Ganito po yung simula ng traslasyon. Talagang marami sa mga deboto ang nagpupumilit ngayon na dumikit patungo doon sa andas. At nakikita natin sa ngayon ay maayos pa naman na sumusunod yung karamihan sa mga deboto. Nakataas lamang yung kanilang kamay kaya mabilis na nakakaandar yung andas. Kumpara sa nagdaang taon, matuli ng andar ng andas sa simula ng traslasyon. Kapansin-pansin na walang humarang dito na deboto. Sunod sa agos lamang kasi ang mga deboto. Marami rin ang nag-abang lang sa gilid ng kalsada o di kaya'y sumabit sa mga pader. Kaya ilang minuto lang, nasa tapat na ito ng istasyon ng Manila Police District. Doon na namin napansing may mga debotong nagpilit sumampa sa andas, lalo na sa likod kung saan nakausli ang krus ng poon. Sa dami ng tao na nagnais makasampa sa andas, natenga ito ng ilang minuto. Nasa prosesyon pero labis ang saya ng maraming deboto. Viva! 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 Sa gitna ng prosesyon namin nakilala ang debotong 73 years old na senior citizen mula Bulacan. Mabuhay kami mahabang panahon. Ang debotong ang hiling para sa pamilya. Dahil sa kanya, gumaling na ako. Wala na yung sakit ko, pati pamilya ko at mga kaibigan. Sana gumaling sila. May deboto na kasama na ang paslit na anak. Hanggat bata pa siya, mamulat na siya sa pamamanata. At ang 21 anyo sa debotong ito na PWD mula Caloocan, di alintana ang kapansanan para ituloy ang ilang taonang pamamanata. Huwag po silang sumuko sa buhay, huwag silang mawalan ng pag-asa, huwag lang sila mawawalan ng pananampalataya. Kapansin-pansin din ang mga batang ito na umakyat sa puno o di kaya sa mga street sign para makita ng maigi ang andas. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa gitna ng Rojas Boulevard at yung area na yon yung P. Burgos Avenue. Pero nakikita po natin na yung andas ay kanina pa balik-balik dito, tila ba parang nagchatcha dahil nga abante, tatagilid, ikot-ikot. Kaya po tila napepending dito ang sinasabi ng mga deboto. Ngayon lang nangyari ito. Pero kanina mula doon sa Quirino Grandstand ay mabilis talaga ang pag-andar nitong andas. Sa bawat daanan naman ng andas, may kalat na naiiwan. Kasunod ng andas sa mga taga-MMDA at Manila LGU kaya mabilis na nalinis ang dinaanang ruta. Pagputok ng liwanag, lumantad din ang naiwang basura sa madamong bahagi ng luneta. Agad din itong nilinis ng Manila LGU. Sa kabuuan, 6 na truck ng basura ng Manila DPS ang nakolekta. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng kanyang mga pagbibiro, naging emosyonal ang komedyanteng si Rufa May Quinto matapos makapagpiyansa para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Ipinagpaliban naman ang pagbasa ng sakdal sa kapwa-akusado ni Quinto na si Nery Naig Miranda. Nakatutok si Salima Refran. Naniniwala po ako na justice is very fair. So kaya uwi na ako, go home. Pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa ang aktres sa si Rufa May Quinto. Nagbayad ng kabuang piyansang 1.7 million pesos si Quinto para sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay ito ng pagiging endorser ng skincare company na Dermacare na kumuha umano ng investments kahit walang permiso mula sa Securities and Exchange Commission. Ako po ay isang komedyante, hindi po ako negosyante. Kaya kahit kailan, hindi po ako nagne-go-go-go-show. Sa kabila ng mga pagbibiro, naging seryoso si Quinto nang aminin na ang tunay na nararamdaman. Nakaka-nervous po lahat ng nangyari sa akin, nakakalungkot. Pero naniniwala po ako na ang katotohanan magpiprevail and hindi naiyak ako kasi ang sarap maging malaya. Sa pagharap sa Pasay RTC Branch 111, naghain ang aktres ng not guilty plea. Ibinasura naman ng korte ang motion for reconsideration and reinvestigation ng kampo ni Quinto. Pumarap rin sa korte ang kapwa-akusado ni Quinto na aktres at social media personality na si Nery Naig Miranda, na kasama ang asawang si Chito Miranda. Ipinagpaliban ng korte ang pagbabasa ng sakdal sa kanya. May mga pending motion.
Tumangging magbigay ng dagdag pahayag si Naig Miranda at kanyang mga abogado. Sabi ni Prosecutor General Richard Fadulion, iaakyat sa Department of Justice ang pagdinig sa reklamong syndicated estafa laban kay Naig Miranda. Nauna ng binasura ng Pasay RTC Branch 112 ang arrest warrant kay Naig Miranda at iniutos na isalang muli sa preliminary investigation ng reklamo dahil hindi raw nabigyan ng due process si Naig Miranda nang hindi matanggap ang mga sabpina para sa kanya. Bugas naman dito ang kampo ng mga complainant. They are availing the remedies. Karapatan naman po nila yon, but still the facts remains na may mga private complainants. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Nagkatensyon sa bahagi ng Ayala Bridge nang magpumilit tumawid ang mga deboto. May ilan sa kanila ang na-corner matapos umanong manakit ng pulis. Nakatutok si June Veneracion. Sinubukan ng mga pulis na pakiusapan ng mga deboto. Huwag tumawid sa Ayala Bridge para hindi maharangan ang prastasyon ng Poong Jesus Nazareno. Pero nagpumilit ang mga ito hanggang sa nabuwag nila ang barikada ng mga pulis. Respeto namin sila kaso panata talaga namin. Ang tulakan nauwi sa sakitan. Ilang deboto ang na-corner. Deboto kami sir, deboto kami sir. Deboto kami, hindi na nanakit. Basta nanakit kayo ng pulis. Isang pulis ang nasaktan sa gitna ng gitgitan. Nadaganan. Ano po yung masakit ngayon sa katawan ninyo? Wala naman. Nagsugat lang. Ilan tama niya sa ulo, sir? 1, 2, 4. Dito. Meron din sa dito sa side na to. Malapit sa mata niya. Nang dumaan na sa Ayala Bridge ang traslasyon, lalong kumapal ang bilang ng mga deboto. Sa tindi ng tulakan at siksikan, nabunot ang poste ng street sign sa intersection ng Palangka Street at Ayala Bridge. May mga debotong umakyat ng bakod para hindi maipit sa tulakan. Pero may mga hindi rin kinaya ng katawan ang hirap ng pagsama sa traslasyon. Buwis-buhay din ang piligrong sinusuong ng mga rescuer para makasagip sa gitna ng siksikan. Nakatapa po kasi ng puso pagiging volunteer mo eh. Lalo na po yung pasasalamat po ng tao. Parang yun po yung nakakabawi po sa pagod namin dahil pinapasalamatan po kami nang wala pong hinihinging kapalit. Kahit may mga nahilo, nasaktan at nangailangan ng emergency assistance, pagtawid ng traslasyon sa Ayala Bridge ay hindi pa rin nagpatinag ang mga deboto. Nanatili silang nakatutok. At sa mga sandaling ito, pasado 3:30 na ng hapon, ay nandito na ang andas ng Poong Jesus Nazareno sa Ilegui Street. Binago man ang disenyo ng andas para sana hindi makaakyat ang mga deboto. Wala pa rin itong naging epekto. Kitang-kita ang kanilang hirap at sakripisyo para makayakap at makahalik sa krus ng Poong Jesus Nazareno. Tradisyon na po ng ng mga deboto. Masarap po sa feeling. Siyempre. Kabilang dyan ang 14 anyos na si Raymart Velasco. Pang-4 na taon niya na ngayong sumasampa. Kada sampang bumaan, makapagtapos po ako ng pag-aaral. Makapagtapos. Para mataguyod ko yung magulang ko. Si Papa lang po tumataguyod sa amin eh. Wala na po yung mama namin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.